Abante Demokrasya! Palatuntunang tatalakay ng mga usapin para pangalagaan ang kalayaan ng sambayanang Pilipino. Abante Demokrasya! Hinihimay-himay ang mga alituntunin para wakasan ang mapanlinlang na maniobra ng mga puwersang nais sumira sa ating malayang pamumuhay. Tinig ng pagbabago at kaunlaran laban sa terorismo. Abante Demokrasya! Narito ang inyong lingkod, Tito Porras. Bakit kayo kumandidato para sa Vice Mayor? Noong nakaraang halalan noong 2007, naalala ko ang mga sinabi ng aking katunggali ngayon na sinasabi niya noon palagi sa entablado na siya ang magiging konsensya, taga-usig, tagapagpaalala kung ang kanyang sinamahan na mayor ay silang dalawa ay papalarit noong nakaraang halalan. Ngunit ang lahat po ng yan ay hindi niya nagawa sa loob ng aming panahon ng panunungkulan. Halos magtatatlong taon na, ngunit ni minsan ay hindi namin ginawa sapagkat alam niyo po, para sa akin, ang pamahalang bayan ng Roxas ay inihahalin tulad ko sa isang tahanan na kung saan ay merong ama at yan ang ating punong bayan at meron din pong ina ng tahanan at yan ang ating pangalawang punong bayan. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ang mahalagang papel na ginagampanan ng ating ina sa loob ng ating tahanan ay ang maging tagapamagitan kung meron mang hindi pagkakaunawaan ang ama at ang mga anak nito. Ngunit kagaya ng sinabi ko kanina, ang kanyang mga ipinangako noon ay kailanman ay hindi namin nakita at hindi namin naramdaman sa loob ng Sangguniang Bayan. Pagpos siya ay nakipagkaisa na po sa mga ginagawa na hindi na maganda ng ating punong bayan. Medyo malalim itong sinasabi ninyo na hindi ginagawang maganda ng punong bayan. Can you give us an example? Ang sinasabi po ng ating punong bayan ay ang hinaharang namin ang lahat ng kanyang proyekto. Ngunit isa lamang po sa aming mga hinarang ay hindi naman tunay na hinarang, kundi sapagkat alam niyo po ang trabaho ng Sangguniang Bayan ay ang pagiging transparency. Kaya po dumadaan lahat ng pag-aaproba ng pondo ng ating munisipyo sa Sangguniang Bayan ay upang mailagay natin sa ayos at magamit ng tama ang pondo. Sapagkat alam niyo po, ang pondo ng munisipyo ay hindi pag-aari ng isang tao lamang. Yan ay pag-aari ng sambayanan ng Roxaseño. At ito po, itong tiyanggian na ito po ay hindi pag-aari ng munisipyo. Ito po ay pag-aari ng PNP. At noon pong nakaraang administrasyon, kami po, ang munisipyo po, ay umuupa lamang sa PNP. Ngunit ang nangyari po ay nung siya na ang umupo, ang kasalukuyang punong bayan, nagpatayo siya ng mga infrastruktura na konkreto. At nakalagay sa ating local government code na ito ay hindi tama. Kaya bakit hindi tama? Sapagkat ito pong lupa na ito ay hindi pag-aari ng munisipyo. Ito ay pag-aari ng PNB. Paano kayo nagkaroon ng infrastructure project? Wala bang bidding? Wala bang tamang arrangement sa COA, whatever? Yan po ay walang bidding. Magkano naman ho yan? Magkano yan? Ito po ay humigit kumulang 800,000. At yan po, isa yan sa mga naging dahilan kaya kami ay nagsampa ng kaso sa Ombudsman. Ang kaso nito, kamusta? Anong status? Hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa Ombudsman. Yun po ang tunay na kalagayan ng kaso na yan. Okay, maliban sa kaso na ito na kung saan walang bidding at walang memorandum of agreement between the said bank and the local government unit, ano pang ibang mga issue? Kagaya po ng yung mga cell site tower. I-example ko sa iyo, sir, yung dapat ay tayo na ng cell site ng Smart Tower sa San Mariano. Okay. Ngunit ito po ay natapos na ang proseso ng mga papeles. Sapagkat ako po ang chairman ng Committee on Transportation and Communication and Infra, ay nakapag-public hearing na rin po ako sa Barangay San Mariano. Okay. Ngunit nung nalaman po ng punong bayan na ang lupa na pagtatayuan ng Smart Tower ay pag-aari ng anak ni former Mayor Jess Di Mapilis, ay hindi niya po pinayagan. At ang sinabi niya ay humanap na lang kayo ng ibang lupa na pagtatayuan ng Smart Tower, wag lang yan. Ibig sabihin, kahit kaninong lupa, basta hindi lupa ni Di Mapilis.
Basta hindi lang daw lupa ni Di Mapilis. Uy, seryoso na bagay ito mga kaibigan at mga kabarangay. Ito ba ang kaundaran? Ito bang concept ng progress sa bayan ng Roxas? Yan po ang masakit na nangyari sapagkat alam naman po ng bawat isa sa atin na pagdating po sa San Mariano ay wala ng signal. Maghahanap ka pa ng signal. At alam niyo po, para sa akin, ang telepono po ay bahagi na ng buhay natin. Okay, maliban sa issue na yan, gaano katotoo na di umano merong mga aplikante for business permits na kung ito ay kamag-anak ni Di Mapilis o kontra sa politika, hindi ito pinipirmahan ng inyong mayor ngayon? Totoo po yan sapagkat ang akin pong kasama sa lineup na si Ginoong Jun Bakay na dati rin pong konsehal natin niyang naging katunggali nung nakaraang 2007 election na siya ang presidente at may-ari ng Clarendon College ay hindi niya po inisyuhan ng mayor's permit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon ay walang mayor's permit ang Clarendon College. Ngunit alam naman po natin, hindi pa siya ang nakaupong punong bayan ay Clarendon College na yan. Sa kanya lang nangyari na ang mayor's permit ng Clarendon College ay hindi niya binigyan. Alam ko, Vice Mayor Tuti, Kusi, involved kayo noon sa grupo din ni Mayor Di Mapilis noong panahon niya sapagkat 2 terms na ho kayo dito sa pwesto. May pagbabago ba compared kay Di Mapilis at kay Mayor Jackson ngayon? Meron pong nabago. Ano yun? Dahil alam niyo po, nung nakaraang administrasyon ay iba ang Roxas noon at iba ngayon. Dito po sa atin, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, na ang pagiging punong bayan ay inihahalin tulad ko sa isang ama ng tahanan. Dito po ay sabihin na natin na napakasakit mapakinggan na merong mga tao na nakaranas ng pananakit ng ating punong bayan. Ang isa po dyan ay ang anak ni Ginoong Bobby Pamiñalagaw. At ako po, personally, kasama ko ang anak ko, ay nakaranas din ako na harassing niya ako sa gitna ng bayan. May demanda ba kayo na isinampa? Para po kasi sa akin ay hindi ko na pinalaki yung gulo. Ngunit yan po ay tinandaan ko na minsan sa buhay ko ay hinaras ako ng isang punong bayan na kung ako po ay isang miyembro na ng Sangguniang Bayan, ay napagsalitaan pa niya ng masasakit sa harap ng maraming tao, ay paano pa po kaya yung mga kababayan natin na maliliit at walang kakayanang lumaban? Okay, itong usapan natin ay mapapakinggan sa DZRB, ang Radyo ng Bayan, simulcast sa Defense Radio at mapapakinggan sa buong mundo via internet. Ano ang maaasahan sa iyo ng mga Roxasenyo? Alam niyo po sa aking mga kababayan dito sa Roxas, ang masasabi ko lamang po ay ang pagsiservisyo o ang pagsiservisyo po natin sa bayan ay isang sakripisyo. Ngunit ako po ay masaya sapagkat ako po ay nagsiservisyo hindi lamang sa isang tao manapay sa buong bayan ng Roxas. At ipinangangako ko po na si Usting Kusi na nakilala nyo noon ay si Usting Kusi pa rin hanggang ngayon na hindi kayo nagkamali ng ibinoto at sana po ay muli ay pagtiwalaan ninyong lahat. Well, sa mga nakikinig ko sa atin, open ang program ito sa kung mga reaksyon sa mga bagay. You can call me at any number na naka-flash sa ating screen. Inyong napakinggan ang Abante Demokrasya. Kasama ang inyong lingkod, Tito Boras. Abante Demokrasya. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Dito lamang sa nag-iisang himpilan ng bayan, ang Radyo ng Bayan.